Ayan mga kapatid, no, itong Panasonic no window type na aircon, ayan no, nabilihan na natin ng overload dyan sa ibabaw ng compressor. Ang problema kasi nito mga kapatid, nung ito yung ano niya, lumang overload relay. So nung problema kasi nito, last time pag pinapaandar mo 1 to 2 minutes namamatay siya. Pero chine-check naman namin yung lamig, okay naman siya. Kaso yun nga, pag 2 minutes namamatay. So yun pala ang problema, yung pinalitan natin ng overload kasi yun nga, pag nag-overheat siya, pag hindi na okay yung overload niya, so namamatay siya. So yan nakikita natin, in-install na namin, yun, magagamit na ng may-ari yung pangalan nito, itong aircon. So at least napapakinabangan pa rin, okay naman yung compressor niya. So ito pala yung problema, pag yung aircon namamatay siya 1 to 2 minutes, so yung problema pala yung overload, no? Kung sa naman, sa experience lang natin so malamig naman siya, yung thermostat naman lang yun, yun naman ang taga-control, no? Kung lalamig na siya, automatic na kinokontrol niya no, namamatay siya. So pag naman, yun, naman siya, no, umaandar naman siya. Pag malamig naman, ayun, namamatay siya. Yun ang ng thermostat. So far okay na yung yung aircon ngayon, umaandar na siya tuloy-tuloy at saka malamig naman siya. So actually wala tayong disclaimer lang, wala tayong experience masyado sa aircon or kasi mayroon lang tayong technical, electrical. So ang kasi natin, ni-repair natin kasi okay naman yung unit, umandar naman siya. So kumbaga mayroon lang electrical, technical na kumbaga papalitan dun sa aircon. Bakit siya namamatay after 1 to 2 minutes? So yun nga, na-found out natin yung overload relay, no? So chinek natin isa-isa kung ano ba talagang naging problema. So yun mga kapatid, no? So pag nagtanggal din kayo, ang lesson learned experience natin, kung anumang aircon, first time pa yan na check ninyo, kung kayo lang sa bahay, wag talaga kalimutan mag-picture or mag-video, no? Kung tatanggalin yung capacitor, yung overload, yung switch, yung thermostat switch, no? So para pagbalik ninyo, no, maibalik ninyo yung tapping, no? So hindi niyo malilimutan. Actually may diagram naman, pero mas mabuti talaga yung na-videohan nyo na picture, kasi yung mga color ng wire, saan nyo itatap yung mga terminal, di ba? Kasi pag nagkamali yan, yung makina talagang uugong yan at saka iinit, no? Kasi may start, may running yan. So pag hindi na tama yung mga color schematic diagram, pag hindi na balik sa originality, so talagang hindi talaga magpa-function yung buong aircon. So magtataka ka na lang na umiinit yung makina, no? Kasi talagang mali yung pagkabalik ng mga tapping, lalo na dun galing sa fan, sa compressor, di ba? So maigi talaga na videohan ng mabuti at saka picturean. Okay, so far yun ang experience natin nung nabidyohan natin kung kahit anong klaseng aircon. So binidyohan natin, so pagbalik mas madali lang, no? So tuloy-tuloy lang, and yun, so yan, ipapakita natin yung video, no? Ayan. Yes, para Jess. Ayan, tinap na natin yung bagong overload relay. Ito yung luma. Kumuha lagi ito posisyon.
guys, tinistingan natin.